Ayun, mga ka-react, nandito na naman tayo. Magandang araw sa inyo, magandang araw sa lahat. Sanda ko man kayong mundo, ano? Kung ano man yung gabi ba dyan sa inyo, umaga, hapon, magandang araw sa lahat. At mga ka-react, panibagong araw na naman, panibagong video tayo at reaction. Ngayon ka-react, panunurin natin at bibigyan natin ng reaction at manood lang tayo, walang problema kasi maganda yung ating content ngayon, no? Si Atty. Claire ay kapapanumpa lang kanina bilang isang bagong yusek, no? Ni Marcos, ng Pangulong Marcos. So, yun yung ating video ngayon. So, ang mangyayari ngayon, panoorin natin yung panunumpa niya, tapos yung kanyang resback agad, banat agad. Grabe mga ka-react. Banat agad sa administrasyon, banat agad sa binitawang mga salita o dun sa pagsasabi na yung ating kasing Marcos administration ngayon ay nagbenta ng gold. So parang sinasabing mayroong partisipasyon ng ating Pangulo, no? So at yung ating isa pang pag-uusapan dito o yung video mapapanood ay yung resback din naman ng Congress sa salita rin ng Pangulo tungkol sa leading to martial law. So ito na ka-react, magsisimula na tayo at please lang mga ka-react, paki-subscribe and like sa ating channel, no? React Now PH. Ka-react, simulan na natin. Si Yusek Claire kasama si PCO Secretary J. Ruiz ay kapwa nanumpa bilang mga bagong miyembro ng gabinete sa Malacanang kanina. Ayon sa mga newly appointed PCO official, seseryosohin nila ang pagsagot sa mga isyong ibinabato sa Marcos administration. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyong publiko ang aming pinahalagahan. Di ba mga ka-react? Kapapanumpa lang ni Atty. Claire Castro, no? Sa Malacanang. Ayun, kitang-kita naman natin. So ngayon ka-react, pakinggan naman natin tong salita ni dating Duterte, no? Dating Presidenteng Duterte tungkol sa gold at kung ano yung reaction agad ni Atty. Claire. Unang ikawat ni Marcos ang atong gold reserves. Sige, bumitaw nang niya ako. Actually, suko ko. Sige nga nagbalik niya ang atong gold. Hantod karon gamay na lang kayo. Si Yusek Claire kasama si PCO Secretary J. Mga ka-react, yun yung salita ni dating Pangulong Duterte, no? Yung resback naman ni Claire, Atty. Claire ang hanapin natin mga ka-react. Biglang nawala. Meron akong eto mga ka-react. Sabi ni PRRD na parang sinasabi ni... Simulan lang natin. Magulo din. PRRD na parang sinasadya na may si VP Sara para to prevent from Sabi ni PRRD na parang sinasadya na may si VP Sara para to prevent. Well, anyway, alam naman natin kung ano ang unang pronouncement ng ating Pangulo. Sa una, of course, hanggat wala pa yung mga
impeachment complaints, hanggat maaari ay wag na sanang matuloy. But since nandiyan na, at hindi naman niya hawak, of course, ang Kongreso, dahil meron tayong separation of powers, hindi siya makikialam, hindi siya kikilos kung ito man ay matuloy o hindi matuloy. So, kung ang sinasabi lamang nila ay para ma-impeach si VP Sara, well, kanilang opinion yon. Ito talaga naman ay nakikita natin kung saan sila gumagawi. At ito ay sa lahat ng kanilang mga rallies, makikita natin ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. So alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority, ang posisyon. They are veering towards dictatorship. Yes. Ang una pong sinabi dyan noon ay anong ebidensya? Paano mapapatunayan? Katulad na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, noong panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Yun po, salamat po. Masyadong tensyonado si Atty. Claire Atty. Claire, relax. Huwag agad. Alam mo, natutuwa ako bilang isang napili ng administrasyon as undersecretary, no? At isa ako sa mga fans ni Atty. Claire. So, masaya ako na nakaupo ka ngayon at nasa panig ka ng gobyerno. Sige, Atty. Tuloy natin tong pagsasagot ni Atty. Claire, no? Sa mga banat ng kabilang kampo ng Duterte. Just a clarification. So, ibig sabihin, hands-off si Presidente doon sa gold reserves. Kasi PRRD mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country's gold. Just so it's clear. Okay. Hindi pa to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Na nung naniwala tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, ay tinawag tayong stupid. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. But anyway, we will take this seriously. Para naman hindi magkaroon ng fake news, lalo na sa mga taong nakikinig sa kanya at maaaring naniniwala pa. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Wala ba siyang mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam yun? Okay. Now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of gold. Okay? Now, ang nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Pangulo? Siguro bago siya magbigay ng ganitong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanyang mga statements, hindi naman detailed. Anong proof niya? Again, as a lawyer. He is a lawyer. He became a fiscal. Alam niya kung paano magkuha ng ebidensya, no? To get the truth. Bakit sa kanya parang wala siyang ebidensya? Laging paintriga. All we want here is evidence. Ipakita niya kung si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Samantala
Samantalang sinabi ng BSP, solely and managed ito. No? Solely managed by the BSP. So paano magkakaroon dito ng hand or pakialam ang Pangulo? Sorry, People's Journal. Ma'am, when you said you will take this seriously, what do you mean by that? Will the government file charges against the former president? Hindi naman po. Sasagutin lang namin yung mga joke na lagi niya sinasabi. Since tayo ay sumasagot dito ng seryoso, baka sa susunod sasabihin na naman ng mga supporters niya, hindi niya na naman kilala si dating Pangulo Duterte. Puro joke yan. So ito ba mga sinasabi niya during sa kanilang rallies or campaign rallies? Joke ba o seryoso? We have to know that. Okay. And also, ma'am, would you know under the Marcos administration kung ilan na pong gold ang naibenta? As of now, wala tayong records, pero sabi nga nila, according sa BSP, kukunin namin ito. Kung inyo pong i-require at alamin po natin kung maibigay po sa atin ng BSP ang records na ito. Pero ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang GIR natin to $106.3 billion. So, ibig sabihin, hindi tayo, wala tayong problema sa gold reserves natin. So, that's fake news. Ang sinasabi nila ay fake news. Or, mas formal na word, disinformation. Thank you. Next question, please. Do we still have questions? So, yun mga karayak, no? Malinaw at maganda yung mga binitawang salita ni Atty. Claire, no, tungkol sa pagsasabi ni Digong, no, ni dating presidente na ang Marcos administrasyon ay may partisipasyon doon sa nangyayaring pagbabawas ng gold at ng BSP para ibenta. Sabi nga ng paliwanag ay ang kailangan nilang magbawas ngayon dahil mataas ang presyo. Kumbaga hindi nila pwedeng i-hold lang. Kailangan din nilang samantalahin dahil mataas ngayon ang kalakalan. So parang gano'n, no? Fake news yung sinasabi ni Duterte. Sabi nga ni Atty. Claire na may partisipasyon ang palasyo. 'Di ba? So, yun mga kariak. Ngayon naman ay total yung paliwanag naman ni Atty. Claire ay talagang saludo ako diyan. Tagahanga ako niyan ni Atty. Claire, no? At ay kumbaga hanga ako sa pananalita niya at sa pagbibigay niya ng paliwanag kasi mayroon din siyang vlog, no? At nagbibigay reaction din yan si Atty. Claire. So, hanga ako sa kanya. So, andun, malinaw na, no? Meron na tayong paliwanag doon sa gold na inilabas ng BSP at walang partisipasyon ng Pangulo, sabi nga. At dadako naman tayo mga kareak doon naman sa reaksyon ng mga congressman sa pagsasabi nga rin ni Digong, si Digong uli, dating Duterte uli, na papunta na raw sa martial law ang administrasyong Marcos. So, ngayon, panunurin natin mga kareak, panunurin natin yung kanilang response, no? Sa salita ni Digong. Rin umano sa diktadura si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang ilan sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati sa ginanap na Cebu People's Indignation Rally laban sa impeachment, korupsyon, opresyon, iligal na droga at kriminalidad noong Sabado.
Ayon sa dating Pangulo, hindi na umano siya masusurpresa kung magdideklara rin ng martial law si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Ilang mambabatas tinawagin na fake news sa mga pahayag at aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa press conference ng Kamara kanina lamang, matapang na tinawag na father faker at mother faker ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang kampo ng mga Duterte dahil umano sa walang tigil nilang pagpapakalat ng maling impormasyon. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng mga kongresista. Pag hinold sila accountable ng tao, kakambyo naman sila na joke lang daw yun. Parang nagmumukha tuloy sila ng joke eh. So, ewan ko, parang ano ba tawag mo doon sa hari na father faker? Father ng mga fake news, ganun, mother faker. Hindi ko alam kung paano tatawag natin sa kanila. Father faker, mother faker, o anong tawag sa mga anak nila? Fakerist? Ewan ko ba? Ano na nakuha nila sa pag-invento ng fake news sa paninira lalo sa representatives. Ako walang nakikitang indikasyon o karakteristik ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na masasabi kong leaning towards dictatorship. Diktador ba yung minumura ka? Ang tatay mo sinasabi kung ano-ano tatanggalin, i-exhume tapos sa West Philippine Sea. Itathreaten ang buhay mo, itathreaten ng wife mo, ang Speaker of the House, pinsan mo. Every time nagkakaroon sila ng rally, ang pinakapunto nila isirain yung isang tao. Hindi lang yung polisiya, pero yung tao ng isang individual ni President Bongbong Marcos. Tapos wala siyang ginagawa directly. He has the power at his disposal, and yet doing nothing. In fact, response niya is so diplomatic. Characteristic ba yun ng isang? I don't think so. Angelique, kasabay niya ay pinuri naman ng mga kongresista ang patuloy na hakbang ng administrasyon para nga sa kapakanan ng ating mga kababayan sa PhilHealth na ngayon mas pinalawak kanilang benefits package kasama na rin yung mga outpatient care at pinalawak pang benepisyo para naman sa mga may critical illnesses. Tana rin umano sa diktadura si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito. Ayan mga karyak. Malinaw no na ang ating mga congressman, itong magagaling nating congressman, sila Adjong at ito si kalimutan ko si Ortega ay kita mo naman kung magsalita tungkol sa dating presidente no, pati sila napupuno na napupuno na talaga. At dito talagang kitang-kita natin na mahal nilang Pangulo. Ayaw nga nila itong, meron nga silang sinasabi na, kasi ang target, ang lumalabas kasi ngayon, na parang sa nangyayaring impeachment ni Sara, parang tinutumbok nila na ito ay may pakanauli ang ating administrasyon, no? Ang Pangulong Marcos, no? So, may sinasabi ang mga congressman na dapat huwag nilang isama ang palasyo, huwag nilang isama ang Pangulo doon sa mangyayaring impeachment ni Sara. Kasi malayo na, mayroon ngang sinasabi si Atty. Claire na hanggat maaari nga, si Pangulo hindi niya pakikialaman at ayaw niya mangyari. Pero dahil nga nandyan na, so ano magagawa ng Pangulo? Ituloy nyo. Kaso lang, ang pinalalabas talaga ng kabilang kampo ay si Pangulong Marcos pa rin ang may guide sa lahat. So, yun yung salita ng mga congressman, no? Pati yung sinasabi nila leading towards to martial law. Nakita naman natin na tinatawag na nilang father of fake news or mother of fake news. So, ano daw mangyayari sa anak? Children of fake news. So, yun yung nila, nakakatawa na lang mga ka-react sa reaksyon ng ating mga congressman sa mga Duterte, no? Duterte camp. So,
tungkol naman kay Clear, no? Kay Attorney Clear, yung kanyang sinasabi na yung pananalita ni dating Pangulo ay alam na natin na magaling siya magplanta ng ebidensya. Gawin niya muna yung tawag nito, chismis muna, no? Gagawan ka muna ng chismis bago ka paplantahan ng ebidensya. So, parang kagaya na rin nung nangyari sa pagbintang nila na ang ating Pangulo ay gumagamit ng pinagbabawal na substance, no? Ang una nilang ginawa ay binalita agad na ang ating Pangulo ay sumisinghot nga raw o isang gumagamit na Pangulo. After that, kinakalat nila ang balita na mayroon silang ebidensya. Mayroon silang ebidensya. Uunahin muna nila, mga kariak, yung entrega. Pag entrega, para yung tao, may entrega na. Sabi, bababalita na. Kapag tapos niyan, mga kariak, sabi nga ni Atty. Clear Castro, ay nangyari na kay Dilima. Yung pagplanta ng ebidensya hanggang sa napatunayan na wala. So, ganoon yung ginagawa ni dating Pangulong Duterte na ichichismis ka muna kung ano yung meron silang gagawin para lang sa susunod paplantahan kanila. Kaya ibig sabihin, napabalita ka na tapos saka kanila, ang galing. Magaling nga siyang magtanim ng ebidensya. Doon siya magaling. Yun yung inamin niya naman yun eh. So, yun yung sinasabi ni Atty. Castro na wag tayong magpapadala uli. Kasi kapag maniwala nga raw naman tayo uli sa kanya, ang tatawag din lang naman sa atin ni Duterte, stupid din lang. So, yun mga kariyak, tapusin na natin at hanggang doon lang ating reaksyon, no? At sa susunod ulit mga kariyak, gagawa ulit tayo ng video at bibigyan natin ng reaksyon. At mga kariyak, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe. At lagi nating sasabihin, naway biyayaan tayo ng tagapaglikha. Bigyan tayo ng magandang pangangatawan. Buong pamilya ay nasa malusog at hindi tayo magkakasakit. At alam natin mga kariak na walang ibang kayang makapagbigay sa mga bagay na yan kundi yung tagapaglikha lamang. So hanggang doon lang mga kariak. Bye-bye sa next time. Next time ulit.